Magandang araw sa inyong lahat at maligaya ako at isang karangalan na maging bahagi ng pagdiriwang ng ika-25 taong anibersaryo ng Kabataang Unida Ecumenical at maging bahagi ng KUE Vlogs. Sa kabila ng ating kabisihan sa trabaho, kailangan nating paglaanan ng panahon mga ganitong gawain. Kaya heto, sasagutin natin yung mga tanong na ipinagkaloob, binigay nila sa atin. Kailan ka naging Pangulo ng Kabataang Unida Ecumenical? Well, nahalala kong Pangulo ng Kabataang Unida Ecumenical noong taong Eklesiastiko 2005 to 2008. Alam nyo, 28 years old na ako noon, so nasa huling stages tayo no, ng age category ng kabataan, matatawag na kabataan. Pero under other standards, kabataan pa rin naman tayo kahit na anong edad. Kaya sabi nga nila, it's a state of mind. Okay? So, yan, 2005 to 2008. Ilarawan ang KUE sa 1 hanggang 3 salita. Isa lang ang pumasok sa akin, life changer. Okay? Life changer. Wow. Ano ang ilan sa mga karanasan na hindi mo malilimutan mula sa KUE? Well, mahilig ako sa 3 bagay o 3 punto. Kaya ito ang 3 experiences or karanasan. Una, bahagi ako ng kauna-unahang Christmas Youth Conference na idinaos sa Malabag National High School noong December 1995. So, kami yung pioneer batch. Sa conference na ito, isinilang ang Kabataang Unida Ecumenical. Sa conference na ito, nagsimula ang aking makulay at pinagpalang paglalakbay at pakikilakbay sa buhay at karanasan kasama ng buong kapatiran ng Iglesia Unida Ecumenical at ng lalo tigit Kabataang Unida Ecumenical. Ikalawa, ang pagdadalaw sa mga lokal na kapisanan kasabay ng pakikipanambahan namin sa regular Sunday worship o kaya naman after that magkakaroon ng national meeting or dadalo kami sa local fellowship or gawain ng mga kapisanan sa lokal. Okay? Alam niyo, kasama ko noon sa pagdadalaw sina Predicador Ver Valenzuela na presidente ng National President ng Choir at si kapatid or diaconisa lokal Ida Nangkil. Siya naman yung presidente ng Sunday School. Alam niyo, may nakakatuwa kaming experience at hindi ako nagsasawang i-share ito, no? So, pupunta kami ng Malabag. So, 3 kami. Pagbaba namin ng bus, di ba, doon sa may kanto, ngayon Angel's Burger na yata may mga tricycle doon. So pagbaba namin, sasakay kami, pupunta kaming Malabag. Grabe, tinatawanan kami ng mga tricycle drivers. Sa laki ba naman naming 3, tapos isang tricycle ang sasakyan namin. Marami yung tumanggi, marami yung ayaw magsakay sa amin. At luckily, merong isa, no? May isa na pumayag na isakay kami at dalhin kami sa Malabag. So tawa kami ng tawa habang nasa sasakyan kami at palagi habang nasa tricycle kami at palagi naming ikinukwento yung experience na yan. Pero it's a great joy, no? Fellowshipping with local churches, kaya hindi kami nagsawa. Pero in-ensure namin na malaki at kakayanin kami ng tricycle sa mga sumunod na pagdadalaw namin. Okay? Pangatlo, sa hindi ko makakalimutan mga karanasan mula sa KUE, ito yung nagbukas sa akin ng maraming opportunity sa pakikisalamuhang ecumenical. Nabigyan ako ng pambihirang pagkakataon na dumalo sa pre-assembly youth event at naging steward ako ng 9th General Assembly ng World Council of Churches sa Porto Alegre, Brazil noong February 8 to 28 ng 2006. Ang theme ng assembly ito na ginagawa tuwing 7 years. Okay? God in your grace, transform the world. So, isang pambihirang pagkakataon ito sapagkat pinayaman nito yung karanasan ko na dalhin ang bandila ng Iglesia Unida Ecumenical, ng Kabataang Unida Ecumenical para sa pakisalamuha ko sa 200, almost 200
ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng buong mundo, okay? At maging sa 600 plus, close to 700, okay, na delegates ng assembly na galing sa 348 na member churches ng World Council of Churches. Ganun din, dahil sa KUE, dahil sa IUE, okay, sa pagtatapos ng 22nd National Convention ng National Council of Churches in the Philippines na ginawa naman sa Maria Antonia Parish of Fleet House noong November 21 to 24, 2007, na-elect naman ako na Vice Chairperson for Youth ng National Council of Churches in the Philippines, representing IUE and of course representing KUE para sa quadrennium na 2008 to 2011 ng NCCP. Dahil dito, okay, pinangunahan ko yung delegation ng NCCP sa 13th General Convention naman, Assembly ng Christian Conference of Asia noon namang 2010. Ginagawa naman yan tuwing 5 years, tuwing ikalimang taon. Ginanap yung assembly na yon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang paksa nun, Call to Prophesy, Reconcile, and Heal. So more than 300 yung delegates, and then marami ring youth delegates. Then luckily, dahil sa conference na ito, dahil sa pakikisalamuha natin sa mga kabataan, na-elect tayo, no, bilang member ng Program Area Committee on Ecumenical Formation, Gender Justice, and Youth Empowerment. So isa ito sa 3 area committees ng CCA. So lahat ng ito ay dahil sa aking involvement sa KUE. Again, katulad ng sinasabi ko, gaya ng winika ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, ang mga personal experiences na ito ay hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Ito ay gabatay sa unang Korinto, chapter 15, verse 10b. Ano-ano ang mga pagsubok na iyong hinarap bilang Pangulo ng KUE na humubog sa iyong pananampalataya at paglilingkod? Para sa isang Pangulo ng Kabataan Unida Ecumenical, ang pinakamalaking hamon, lalo na noong panahon namin, yung magdaos ng mga national activities para hubugin at ihanda yung mga kabataan natin para sa makabuluhang paglilingkod sa ating iglesia. Para magawa natin yon, alam niyo kailangan in the entire term, sa 3 taon na yan, kailangan makapagdaos ng 4 na Christmas conferences, 3 summer youth camps, 3 sports fests, at ibang mga gawain at magdalaw sa mga lokal na kapisanan ng kabataan. So ang malaking question, ang malaking hamon sa amin during our time, wala pa noon yung Lirio Victorino Cottage, wala pa yung ating ecumenical center. So ang tanong, saan namin gagawin yung national activities? Saan manggagaling yung pondo para isagawa lahat yung mga national activities na yan, yung Christmas Con, Summer Youth Camp, Sports Fest, etc. Maliban sa hinihiling natin sa mga local churches na registration fees. Okay? Tapos, paano natin mahihikayat? Dahil may registration fees, paano natin mahihikayat yung mga kabataan mula sa malalayong lugar, mula sa probinsya, Bicol, Mindoro, okay? May registration fees na nga. So, tapos syempre, yung pamasahe pa nila. So, malaking challenge yan para sa amin. Then, paano ang love gifts, okay, ng mga speakers natin? Tapos, ibang expenses para sa mga gawain na yan. Wow, nakakaloko talaga yon. Pero, sa kabila ng pangamba, sa kabila ng challenge na yan, ang naririnig natin at palagi nating pinangahawakan, batay sa 2 Korinto chapter 12 verse 9a, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo. So dito tayo nanangan, seek and you shall find, ang sabi nga. So nanalangin tayo ng marubdob upang
pagkalooban tayo at tugunin ng Panginoon ang ating pangangailangan at maisulong ang gawain ng Kabataang Unida Ecumenical. So sa pagtangan sa pangakong ito ng ating dakilang Kristo, ng ating dakilang Panginoon, nakita ng bawat isa sa amin, ng officers, ng national officers at ng local officers ang dakilang pag-ibig at kung paano kumilos ang kamay ng Panginoon para tugunan ang ating mga pangangailangan. So maraming tao naghandog na nag-offer sila na ipagamit yung mga schools, ipagamit yung kanilang personal na mga townhouses, resorts, sports facilities, gyms, okay, para ipagamit sa atin ng walang renta o kaya naman ay minimum fee lang yung binayaran natin, love gift lang. Marami nagbigay ng monetary, maraming nagkaloob, maraming nagbigay ng tulong, maraming nagbigay ng serbisyo, marami, lalo na yung mga kababaihan natin at mga kalalakihan, sila yung naging kitchen staff, naging security, marami ang nag-volunteer, marami sa ating mga speakers, although binibigyan natin sa kanila yung kanilang love gifts, isinasoli nila, binabalik nila yung love gifts nila at ginagawa nilang yung love gift natin sa kanila ay ibinabalik nila sa atin bilang love gift naman sa Kabataang Unida Ecumenical. So marami nag-sponsor, meron tayong mga kapatid sa ibang bansa na nagbigay, okay, na makakilala natin na nagbigay bilang pagtugon sa gawain ng ating mga kabataan. So marami. So nakita natin na sa pananalangin at pagtangan sa pangako ng Panginoon, kikilos ang dakilang biyaya at aapaw ang kanyang biyaya para sa atin. Kaya alam niyo, dahil sa umaapaw na biyayang ito, napagpasyahan ng naming national officers ng pamunuan ng KUE na magtalaga ng restricted fund. Kaya yung I know, alam ito ng mga current officers ngayon, meron tayong restricted fund para sa travel subsidy ng ating mga kabataang delegado para sa Bicol at Mindoro, okay, or yung ibang mga kongregasyon na hindi kayang balikatin yung kanilang registration fee ng buo, or yung travel nila, pamasahe nila, nagbibigay tayo ng subsidy. Hindi naman lahat, hindi naman buo, sinasagot natin kung nagbibigay tayo ng subsidy. So, tapos alam niyo sa pagtatapos ng termino namin noong 2005-2008, meron kami meron kaming naiwan dun sa next officers na para babanggitin ko lang dahil on record naman to, 16,126 and 25 centavos and $20. Okay? So yun, inilaan natin for restricted funds. Bahagi nun, hindi naman lahat, 8,000. Okay, mga 8,900 yata ang inilaan natin for restricted funds. So purihin ang dakilang Panginoon sa biyayang ito. Alam namin, I know for a fact na ginagawa pa rin, tinutuloy ng ating mga national current officers yung ganitong tunguhin na magkaroon ng travel subsidy at pinapangalagaan yung mga restricted funds or ibang funds ng ating kabataan. So, ng Kabataang Unida Ecumenical. So, tunay na dakila at tapat ang ating Panginoon, kaya marapat na siya ay papurihan. To God be the glory. Ano ang pangarap mo para sa KUE? Well, ang pangarap ko, patuloy na lumago ang kasapian, yung membership natin, at patuloy tayo mga kabataan na magpamalas ng maigting na pangunguna at makabuluhang paglilingkod. Okay? Ano ang maipapayo mo o mensahe sa mga kabataan at sa magiging susunod na mamumuno sa KUE? So, ito yung palagi kong sinasabi, palagi kong closing remarks, closing statements ko madalas. Okay? So, sabi ko, buong giting ninyong itanyag na kayo ang bagong henerasyon ng mga kabataang handang tumugon at tumutugon sa hamon ng makabuluhang paglilingkod.
na kayo ang bagong henerasyon ng mga kabataan na hindi humihintong mangarap ng mga pangarap at mga kita ng mga pangitain para sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya, sa ating lipunan at higit sa lahat para sa ating iglesia. Na kayo ang mga kabataang magsisikhay upang kayo at ang susunod na hanay ng mga kabataan ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Padayon, Kabataang Unida Ecumenical, Happy 25th Anniversary! Mabuhay ang Kabataang Unida Ecumenical. So, yan lamang po and see you around. Maraming salamat for listening. God bless everyone. Thank you!